Taong 175, nagngangalit ang ikalawang digmaang pandaigdig, nagbabanggaan ang Allies at Axis powers. Ang Amerika, sugatan ngunit hindi nasisira, ay naghangad na mabilis na pagtatapos. Ang Japan, ang matibay na kalaban at tutumangging sumuko, isang desisyon ang ginawa. Isang bagong sandata na kapangingilabot ang lakas ang ilalabas. Ang atomic bomb, isang kakilakilabot na likha ng katalinuhan sa agham at desperasyon sa panahon ng digmaan. Nangako itong mabilis magtatapos sa anong kapalit. Agosto 6, 1945. Ang inolagay isang bomber ng Amerikano ay pumailan lang sa himpapawid ng Hiroshima. Sakay nito ang little boy ay nakalagak, isang tagapagbalita ng pagkawasak. Bumagsak ang bomba, nagbago ang mundo, isang nakakasilaw na kislap, isang nakabibinging dagundong. Ang Hiroshima, isang lungsod na puno ng buhay, ay naging impyerno. Pagkalipas ng 3 araw, ang Nagasaki ay dumanas ng parehong kapalaran, ng bisud sa taot. Mula sa abo, isang bagong kilabot ang lumitaw. Ang mga patay, nalason ng radiation at nabaluktot, ay muling nabuhay. Hindi na sila tao. Naghahangad sila ng laman, hinihimok ng walang kabusugang gutom. Ang mga buhay, ang mga nakaligtas sa mga bomba, ngayon ay nahaharap sa isang bagong kaaway. Ang mga Amerikano, dating mga mananakop, ay natagpuang hinahabol kasama ang mga Hapones na nais nilang talunin. Sa gitna ng mga guho, isang marupok na alyansa ang nabuo. Ang mga sundalong Hapones at Amerikano, dating magkaaway, ngayon ay may isang kalaban. Ang kaligtasan ay nanaig sa mga lumang puot. Lumaban sila ng magkatabi, ang kanilang pagkatao ay sinusubok sa bawat pagliko. Ang linya sa pagitan ng tama at mali, na malabo na dahil sa digmaan, ay halos hindi na makilala. Ang mundong kanilang kilala ay wala na. Sa lugar nito, isang bangungot. Ngunit kahit sa impyerno, kumikislap ang pag-asa. Ang kagustuang mabuhay, ang nunutang ni Abdul Kabayang Dumpag, ang laban ay nagsisimula pa lang.